Isa ka bang food cart owner na ngayon ay nakakaranas ng mga suliranin, lalong-lalo na ngayong rainy season? At kung ikaw ay isang kagaya kong food cart owner, malamang nalulungkot ka ngayon at nakakaramdam ng pagkabigo dahil sa panahong nararanasan mo. Pero huwag kang mag-alala at dapat ika-proud mo yan bilang isang food cart owner. At kung isa ka sa mga negosyanteng lumalaban araw-araw kahit napakalakas ang ulan, perfect ang vlog na to para sa'yo. Kaya tapusin mo ang video na to at marami akong tips na isi-share sa'yo na ginawa ko noong mga panahong nahihirapan din ako, lalo-lalo na sa araw ng tag-ulan. Kaya huwag kang bibitiw dahil sa video na to, ibabahagi ko lahat ng paraan na ginawa ko para mapalakas at mapalugo ko yung negosyo ko kahit na isang katutak na bagyo ang inabot ko noong mga panahong baguhan pa lang ako sa food cart business. At gamit lang ang tamang paghawak ng pera na kailangan natin para hindi tayo lumubog kasama ng baha ng tag-ulan. At sa video na to, malalaman mo na hindi mo kailangan ng napakalaking kapital at hindi mo rin kailangan maging expert basta marunong ka lang mag-budget at magdesisyon ng tama para sa pera mo. Alam ko, lahat tayo gustong kumita at naniniwala ako, hindi kita ang solusyon kundi tamang paggastos ng kinikita mo at huwag sayangin ang perang pinaghirapan mo. Lalo na sa tag-ulan na unpredictable araw-araw. Gusto ko muna i-share yung kwento ko nung nag-uumpisa pa lang. Kwento ko lang. Kasi ilang taon na rin ako sa food cart business. At akala ko dati, basta malakas ang benta, okay na. Pero nung unang tag-ulan ko, doon ko lang nalaman, napakahirap pala. At doon ako tinamaan. Bakit ako tinamaan? Bumili ako ng napakadaming supplies. Hindi ko inisip kung mabenta ba talaga yung supply na yon. Nagpa-impress ako eh. Bumili ako ng mga bagong kagamitan. Feeling ko malakas yung negosyo ko eh. Hindi pala. At habang umuulan araw-araw, doon ko naramdaman yung tumal. Napakatumal ng benta. Yung mga nabili ko, nasira lang, natatapon, naluluma. Hindi ko napansin, ubos na pala pera ko. Dumating pa yung araw na wala akong pang-refill sa mga stock ko. At doon ko naisip na hindi pala sapat na may benta ka. Dapat marunong ka rin humawak ng kita mo. At dahil doon, nagbago ang sistema. Simula noon, bago ako gumastos, iniisip ko, importante ba to? Kailangan ba to? Makakatulong ba to sa negosyo ko ngayong tag-ulan? At doon ko naisip na magtabi ng emergency fund. Inuna ko yung mga proteksyon ng cart ko, trapal, waterproof cover, pinili ko na rin yung mga produktong mabenta pag tag-ulan, at hindi na ako naging waldas. Pinag-iisipan ko bawat gastos. At guess what? Umulan man ang umulan, buhay ang food cart ko. At dahil doon, naging mas matatag, naging mas malakas ako, mas lumakas yung paninindigan ko, yung confident ko dahil sa naranasan kong. Hindi ko sinasabi milyonaryo na ako ngayon, pero isa lang kaya ko sabihin sa inyo, stable na ang negosyo ko. Kahit na tag-ulan or tag-araw pa man yan, o kahit anong season pa ang dumating sa negosyo ko, stable ang food cart business. At ayun yung goal natin sa vlog na to. At sabi nga nila, kapag marunong ka humawak ng pera, kahit maliit ang negosyo, lalaki din yan. Kaya ito ang 5 pamamaraan para makasurvive ka ngayong tag-ulan. Unang pamamaraan para makasurvive ka ngayong tag-ulan ay huwag mag-stock ng napakaraming supply. Alam naman natin na pagka tag-ulan, napakatumal. Wastong inventory lang. Pangalawang pamamaraan, gumastos muna sa mga proteksyon sa paninda mo. Trapal, waterproof materials, di ba? Para sa proteksyon ng mga paninda mo. Pangatlong pamamaraan para makasurvive ka ngayong tag-ulan ay invest sa panindang swak sa tag-ulan. Lugaw, kape, mainit-init na merienda. Isa pang pamamaraan para makasurvive ka ngayong tag-ulan ay iwas sa impulse buying. Isip muna bago bili. Kasi tayong mga maliliit na negosyante, talaga namang pagkakumita tayo, sige, bili. Sige, di ba? Ano tayo eh? Ang bilis nating magdesisyon basta
sa ikagagastos, sa ikasasaya natin. Pero pag tag-ulan na, ayun na, dilat na ang mata natin. Wala na tayong pan-sustain sa negosyo natin. Huling pamamaraan para makasurvive ka ngayong tag-ulan ay maglaan ng emergency fund. Para kahit anong unos na dumating sa negosyo mo ay may huhugutin ka, may pang-sustain ka. Imaginein mo, pag tag-ulan, napakatumal, ano ipapasahod mo sa mga vendor mo, sa sarili mo, ano ipapakain mo sa pamilya mo. Kung napakagastos mo, konting kita lang gastos na. Pero kung ikaw ay may emergency fund, sigurado, malalampasan mo yung tag-ulan na yan. Bakit natin kailangan gawin yan para makasurvive sa tag-ulan? Kasi kung hindi ka marunong humawak ng pera, kahit gaano pa kalakas ang negosyo mo, sa isang maling paggastos, lagapak ka, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Naniniwala ako na hindi swerte ang magpapalago sa negosyo mo, kundi tamang diskarte, tamang paggastos, tamang mindset. Ang kalaban natin dito, hindi yung ulan, kundi yung pagiging magastos. Yung bili ako niyan kasi uso, bili ako niyan baka kailanganin. Dapat kontrolado mo ang pera mo. Walang maliit na negosyo sa marunong sa pera. Food cart ka man ngayon, stall ka bukas, at baka next year restaurant ka na. Basta marunong ka magdesisyon bawat sentimong nilalabas mo. Hindi tayo papatigil sa ulan. Hindi tayo papatigil sa problema. Ang tunay na negosyante, marunong umayo, marunong gumasto, marunong lumaban. Kaya ngayon, kabendor, umulan man, bumaha man, bumagsak man ang iba, tatayo pa rin kasi hindi lang kita ang puhunan natin. Diskarte, sipag at tamang paghawak ng pera. At kung di mo pa ako kilala, ako si Kim na may ilang taon na rin sa pagninegosyo na hanggang ngayon ay lumalaban pa rin. Naniniwala ko na hindi panahon ang magpapabagsak sa akin, kundi kung paano ako magdesisyon sa bawat halagang meron ako. Kaya hanggang dito na lang, kita-kits tayo. Kita-kits sa susunod na vlog ko. Laban lang, diskarte lang. Pera mo, bantayan mo. Bye-bye!